Kumusta? Welcome sa ating pagtalakay ngayon. Pag-uusapan natin ang isang napakalalim at napakagandang konsepto sa Biblia, si Jesus bilang ang puno ng buhay. So para makapagsimula tayo, itanong muna natin, ano ba talaga ang ibig sabihin ng puno ng buhay kapag binabanggit to sa Biblia? Yan ang alamin natin. Okay, first section. Para maintindihan natin yung buong konsepto, kailangan muna nating kilalanin kung sino ba si Jesus ayon mismo sa banal na kasulatan. Kasi 'di ba, bago natin masagot kung bakit siya ang puno ng buhay, kailangan muna nating malinawan kung sino ba talaga siya. Ito yung pinaka-foundation, yung pundasyon ng lahat ng pag-uusapan natin. Sige, tingnan natin itong sinasabi sa Juan 1:1. Dito, ipinakikilala si Jesus bilang ang salita. At anong ibig sabihin yan? Sinasabi na ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. Isang malinaw na patunay na siya ay banal at walang hanggan. At hindi lang yan pinapakita rin dito na siya ang manlikha, ang may gawa ng lahat ng bagay, sa langit man o sa lupa. Lahat daw ay nilikha sa pamamagitan niya at para sa Kanya. At para lalong idiin yung punto, sinasabi rin dito na si Jesus at ang Diyos Ama ay may perpektong pagkakaisa. Siya raw ang eksaktong representasyon ng pagkatao ng Diyos at siyang nagpapanatili ng lahat ng bagay. Grabe no? So, ano ang punto ng lahat ng to? Simple lang, ipinapakita ng mga talatang ito na isa lang si Jesus at ang Ama. Sila ay nagkakaisa sa kanilang kalikasan at layunin. At kung kailangan pa ng pruweba, heto na siguro ang pinakamalakas sa lahat. Galing mismo kay Jesus, isang direktang pahayag. Ako at ang Ama ay iisa. Napakalinaw, di ba? Okay, so establish na natin kung sino si Jesus. Ang susunod na tanong ngayon, kung siya pala ang pinagmimula ng buhay, paano naman natin to makakamit? Kasi ipinapakilala si Jesus hindi lang bilang manlilikha, kundi siya mismo yung pinangmumula ng buhay na walang hanggan, yung mismong daan patungo sa kaligtasan. At napakalinaw ng sinabi mismo ni Jesus. Sabi niya, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. So, yung pananampalataya sa Kanya, yun mismo ang pangako na malalampasan natin kahit ang kamatayan. Pero, teka muna, gumagamit din ng Biblia ng mga medyo malalim na metafora o simbolo para ipaliwanag itong koneksyon na to. So, kailangan nating intindihing mabuti. Halimbawa, itong sinabi niya, pwedeng medyo shocking to sa una. Malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo. Wow! Anong ibig sabihin yan? Okay, para malinaw, hindi ito literal Ang ibig sabihin ng pagkain ng laman at pag-inom ng dugo ay isang espiritual na pakikipag-isa. Parang sinasabing kailangan mong tanggapin at isapuso ang kanyang buhay at mga aral. Yun ang tunay na pagkain at inumin. Okay, punta na tayo sa huling bahagi. Ngayong alam na natin ang alok na buhay na walang hanggan, ano naman ang dapat nating gawin? Ano ang tugon na hinihingi sa atin? Well, ayon sa ating binabasa, ang Diyos ay naging tao sa katawan ni Jesus para ipakita sa atin ang tamang daan. Siya ang ultimate model, nga, kung paano mamuhay para makamit yung buhay na yon. So ano ba yung daan na yon? Simple lang daw. Pakinggan ang kanyang tinig, sumunod sa kanya, maniwala sa kanya, at sundin siya. Yan yung mga konkretong aksyon na kailangan para makalakad sa landas na to. Kaya naman, malinaw na ang pagsunod, obedience, yan ang susi para matanggap ang buhay na walang hanggan. Hindi siya opsyonal, kundi talagang mahalaga sa paglalakbay na ito. At tingnan nyo tong pagkakaiba. Sobrang linaw ng sinasabi sa Juan. Sa isang banda, yung mga naniniwala sa anak, may buhay na walang hanggan. Sa kabilang banda naman, yung mga tumatanggi sa kanya, hindi makikita ang buhay. At sinasabi pa na ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanila. Ang bigat, di ba? At itong pagpili na to, napakahalaga. Sinasabi na mas mahalaga pa to kaysa sa kahit anong relasyon natin dito sa lupa, kahit sa ating pamilya. At heto pa, medyo paradoxical yung dating pero pakinggan nyo, ang sino mang naghahanap ng kanyang buhay ay mawawalan nito at ang sino mang nawalan ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay makakatagpo nito. Ibig sabihin, kailangan talaga ng buong pusong commitment. So para i-summarize lahat, ang conclusion ay ito. Si Jesus ay parehong modelo na dapat nating tularan at siya rin mismo ang pinagmumulan ng buhay. Siya ang daan at siya rin ang destinasyon.
At para tapusin, heto ang isang napakalinaw na pahayag mula sa unang Juan. Siya ang tunay na Diyos at buhay na walang hanggang. Wala nang mas lilinaw pa diyan. Kaya, para sa pagtatapos, iiwan ko kayo sa isang tanong na pwedeng pag-isipan. Ngayong naintindihan na natin tong konsepto ng buhay na landas, paano nito binabago ang pagtingin ninyo sa kung ano talaga ang ibig sabihin ng pananampalataya? Maraming salamat sa pagsama ninyo.